We don't want cover-ups. We don't want railroading. We want really those responsible to be punished and to be identified. And the only person that can really do that by appointing those that are really into it and in addressing it is our President. Nararamdaman po ng Pangulo at ng administrasyon ang mga nararamdaman ng mga businessmen. Ang hiling nilaman po natin doon sa mga obstructionists na gumagawa na lang ng iba't ibang kwento para sirain ang integridad ng ICI. Bawasan nila to o hintuan na nila dahil hindi po ito nakakatulong sa ekonomiya. Nagkaisa ang pinakamalalaking business group sa bansa para kalampagin ang administrasyon. Kanilang panawagan, tapusin na ang historic at unprecedented na korupsyon. Bilyon-bilyong piso na raw kasi ang nawawala dahil sa katiwalian. Pondong dapat sana ay para sa kaunlaran. Tiniyak ng Malacanang na alam nito ang sentimiento ng mga negosyante. Pero may babala rin ang palasyo sa anilay mga nananabotahe. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa mga kaibigan nating Ilonggo, maayong gabi. Simulan na natin ang agenda. Pinakamalalaking business group sa bansa na nawagang resolbahin na ang korupsyon. Private sector apektado na raw ng flood control scandal. Hindi raw nakatutulong sa ekonomiya. Malacanang nagbabala laban sa anilay obstructionist. Takbo ng investigasyon ng ICI dinepensahan. Red flags pa more, panukalang pondo ng DPWH posible pang matapyasan. Umano'y libo-libong kaduda-dudang projects kinwestiyon sa Senado. Patong-patong na reklamo ni gambling kingpin Atong Ang laban sa missing sabongeros whistleblowers ibinasura ng korte. Exclusive core wall ng ginagawang gusali sa BGC, gumuho, isa patay. Louvre Museum sa Paris, ninakawan, 8 priceless na jewelry natangay. At rumored relationship over, tennis stars Alex Ayala at Coleman Wong nag-unfollowan sa Instagram. Hindi na rin napigilan ng mga negosyante na maglabas ng hinaing laban sa anilay historic at unprecedented na korupsyon. Panawagan nila kay PBBM, pananagutan at konkretong aksyon. Yan ang agenda report ni BNC Business News Anchor, Mikey Oreta. 17 trilyon piso na ang utang ng bansa at patuloy pa itong tumataas. At sa isang pambihirang pagkakataon, iisa ang tanong ng mga negosyante at mga ordinaryong Pilipino. Saan nga ba talaga napupunta ang pera? Nagtipon ang pinakamalaking business group sa bansa bilang isang matibay na pahayag ng pagkakaisa. Ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, Management Association of the Philippines, Makati Business Club at iba pang grupo ng mga negosyante at mga civic group. Nagkaisa upang manawagan ng pananagutan at konkretong aksyon mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hiniling nila tapusin na ang tinatawag nilang historic at napakalaking corruption scandal na may kinalaman sa mga proyekto ng flood control at infrastructure sa buong bansa.
Babala ng mga grupo, bilyong-bilyong piso ang nawala dahil sa mga ghost projects, mababang kalidad ng mga output at sobrang taas na siningil sa mga proyekto. Ang pondo na dapat ay para sa kaunlaran, naubos sa katiwalian. Very simple. I think government, whether it's the ICI or the Department of Justice or something, they should prosecute because to everybody's perception, there seems to be a lot of evidence there going up against certain people. Certain people have admitted wrongdoings already. Let's start with that, and then we go up the food chain. We're going to continue to hold discussions and be a platform to bring about dialogue and data so that we can continue to make recommendations on how the budget will be allocated and how it will be dispersed. We've got to force the government to see this through, these investigations. Heads gotta roll. Nananawagan ang mga business group sa Malacanang na bigyan ng buong kapangyarihan mag-imbestiga ang Independent Commission on Infrastructure or ICI. Kasama sa mga lumagda ang mga pinakamalaking exporters, manufacturers, bankers, women's business councils at technology associations. Kumakatawan sa libo-libong kumpanya, milyon-milyong manggagawa at bilyong-bilyong pisong buwis na ibinabayad sa gobyerno. Marami sa kanila ang nagsasabing ito ay isang moral at economic emergency. Mula boardroom hanggang business conferences, iisa lang ang sinasabi ng mga Pilipino. The projects may be ghost projects, but the debt is real. Sa ngayon, mahigit 17 trillion pesos na ang utang ng bansa, katumbas ng halos 144,000 pesos kada Pilipino. Para sa Agenda, Mikey Oreta, Bilyonaryo News Channel. Aminado ang Malacanang na dapat palakasin ng ICI o ang Independent Commission for Infrastructure. Pero sa ngayon, kontento raw si PBBM sa takbo ng investigasyon. Ang detalye sa Agenda Report ni Paulo Barcelon. Sumagot na ang Malacanang sa inilabas na panawagan ng mga pinakamalalaking business group na tugunan ang malawakang katiwalian sa pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakikinig daw ang Pangulo sa sentimiento ng mga negosyante. Nararamdaman po ng Pangulo at ng administrasyon ang mga nararamdaman ng mga businessmen. Kaya po patuloy ang ginagawang pag-iimbestiga at patuloy ang pagpapabilis ng aksyon para po mapanagot ang dapat na mapanagot. At siguro ang hiling nilaman po natin doon sa mga obstructionists na gumagawa na lang ng iba't ibang kwento para sirain ang integridad ng ICI, bawasan nila to o hintuan na nila dahil hindi po ito nakakatulong sa ekonomiya. Pero kung ang Philippine Chamber of Commerce and Industry ang tatanungin, ang ICI dapat raw may ngipin at dapat ring managot ang lahat ng sangkot. We don't want cover-ups. We don't want railroading. We want really those responsible to be punished and to be identified. And the only person that can really do that by appointing those that are really into it, in addressing it, is our president. Ayon naman kay Philippine Exporters Confederation President Sergio Ortiz Luis, tila mabagal raw ang isinasagawang investigasyon ng ICI at mas marami pa raw na business organization ang nakikiisa sa nauna ng panawagan ng business groups. Normally, marami doon, they don't even speak out on matters of politics. Hindi mga partisan yan. These are not the people who go to the street. Pero they're beginning to be, parang feeling nila wala mangyayari. Depensa naman ng Malacanang. Mas maganda po talaga na magkaroon ng mas ngipin, pangil ang ICI. Pero sa ngayon po, nakikita naman po natin na maganda ang itinatakbo ng ICI. Pag nagpatawag po sila, kahit mga senador, kahit mga miyembro ng Kongreso, sila naman po ay tumutugon. Kung si dating presidential spokesperson Edwin Lacerda ang tatanungin, tama lang nakalampagin ng mga negosyante ang pamahalaan
Dahil aniya, accountability must pour first before any concrete is poured. Pero para naman kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, dapat umanong unahin ang sigaw ng mga taxpayer lalo na't ramdam ng taong bayan ang 12% value-added tax o VAT. Dagdag pa ni Lacson, hindi raw dapat humupa ang galit at pagbabantay ng taong bayan sa mga insidente ng katiwalian. Dagdag naman ng PCCI, maglalabas sila ng mga resolusyon sa isinasagawa ngayong Philippine Business Conference and Expo ukol sa mga issue ng korupsyon. At personal nila itong ibibigay kay Executive Secretary Lucas Bersamin sa ikalawang araw ng event. Para sa agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Malamig ang Malacanang sa rekomendasyon ni Senator Sherwin Gatchalian na i-abolish na ang DPWH sa gitna ng mga isyong kinakaharap nito. Alamin kung bakit sa agenda report ni Lyja Bonzo. Hindi po lahat ng mga nangangasiwa at hindi po lahat ng mga taong gobyerno sa DPWH ay masasabi nating gumawa ng kamalian. Yan ang depensa ni Palace Press Officer Claire Castro sa panawagan ni Senador Sherwin Gatchalian na buwagin na lamang ang DPWH sa gitna ng pagsisiwalat ng korupsyon sa ahensya. Sa ngayon, hindi pa raw ito naiisipang gawin ng Pangulo. Lalo't inaaksyonan na ni Secretary Vince Dizon ang pagtutukoy sa mga kinatawa ng DPWH na gumawa ng anyay mali. Binigyang linaw din ni Castro ang naging pakay ni US Embassy Acting Deputy Chief of Mission Michael Kelleher sa pagpunta nito sa Independent Commission for Infrastructure kamakailan. Tinawagan po natin si Attorney Hosaka at tinanong po natin kung ano yung kanilang naging usapan. According to him, nagkaroon lang daw po ng courtesy call at inalam daw po kung ano yung mandato ng ICI. Just courtesy call. Hindi bago ang ugnayan ng Pilipinas sa US, gayon din ang pakikipagtulungan nito sa ilang issue sa bansa. Ngunit paglilinaw ni Castro, wala itong inalok na tulong sa ongoing probe. Para sa palasyo, maganda pa raw ang takbo ng investigasyon ng ICI sa kabila ng mga limitasyon ng kapangyarihan nito. Mas maganda po talaga na magkaroon ng mas ngipin, pangil ang ICI. Pero sa ngayon po, nakikita naman po natin na maganda ang itinatakbo ng ICI. Pag nagpatawag po sila, kahit mga senador, kahit mga miyembro ng Kongreso, sila naman po ay tumutugon at nagbibigay ng kanilang pahayag. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang panawagan sa ICI na buksan ang mga pagdinig nito sa publiko. Gayon din sa Kongreso, na ang adhikain naman ay bigyan ng mas malakas na kapangyarihan ang komisyon. Bagaman nilinaw na ng palasyo na hindi nangingialam ang Pangulo sa mga desisyon ng ICI, hindi raw nito isinasara ang pinto mula sa mga hakbanging mas ikagaganda ng takbo ng investigasyon. Para sa agenda, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel. Pinangunahan ni Senador Risa Ontiveros ang sal and reveal ng mga senador bilang pagpapakita ng full transparency. Sang-ayon ito sa memorandum ni Ombudsman Boying Remulla, sa gitna pa rin ang lumalawak na issue ng korupsyon sa maanumalyang flood control projects. Narito ang agenda report ni Hannah T. Sal and reveal. Isinapubliko na ni Senator Risa Ontiveros ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth sa taong 2024. May declared total assets si Ontiveros na 19.88 million, liabilities worth 897,840 at net worth na 18.99 million. 3 residential properties ang na-acquire ng senadora na nagkakahalagang 8.7 million in total. At meron siyang personal items gaya ng cash deposits, mga sasakyang gaya ng Innova at Fortuner, at equity na naka-installment. May 550,000 peso worth of furnitures and appliances din ang senadora at jewelries and books na nasa parehong amount. Pagdating sa business interest at financial connections, stockholder siya ng dive resort na Planet Dive Incorporated, member ng isang rural bank sa Nueva Ecija, at direktor ng wholesale trade na La Luna Corporation. Una nang ipinanawagan ni Ontiveros ang pagpapaigting sa public access sa SALN ng mga opisyal, lalo na't galit ang publiko sa korupsyon ng gobyerno. Sinuportahan ni Ontiveros ang pagpapaluwag sa restrictions ng ombudsman
sa access ng publiko sa mga SALN na anyay hindi umano makatarungan. Sa dating rules kasi ni former Ombudsman Samuel Martires, required noon ang notarized consent mula sa mga opisyal o court order kung may kaugnayan ng SALN release sa isang pending case. Ngayong may bago ng rules, dapat daw mag-apply ang mga ito sa sinumang past o present official. Una na ring inudyok ni Senator Robin Padilla ang Senado na ilabas ang SALN niya alinsunod sa bagong patakaran ng Ombudsman. Naglabas na rin ng 2025 SALN ang Makabayan Block sa House of Representatives. Si Kabataan Party List Representative Rene Co may total net worth na 280,000 pesos. Si Gabriela Party List Representative Sara Elago naman may net worth na 1,039,600 pesos. At nasa 10.9 million pesos naman ang net worth ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio. Kabilang sa residential assets ni Tinio ang isang kondo na nagkakahalagang 14 million at 2 parking slots na nasa 500,000 pesos each. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel. Wala raw kapangyarihan ng ombudsman na patalsikin ang pangalawang pangulo, pero pwede pa rin siyang masampahan ng kaso. Yan ang sagot ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla kasunod ng panawagan ng isang grupo na siyasatin ng ahensya ang confidential funds ni VP Sara. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Masusing investigasyon ang ngayon panawagan ng Grupong Tindig Pilipinas sa Office of the Ombudsman tungkol sa kontrobersyal na confidential at intelligence funds ni Vice President Sara Duterte na kabilang sa mga naging basehan ng impeachment complaints laban sa kanya. Sa liham na personal nilang isinumite ngayong araw, isa-isang nilatag ng grupo ang mga aligasyon laban sa bise kung saan maliban sa kanyang CIF, nilalaman din ang anilay betrayal of public trust at paglabag sa saligang batas. Matapos daw nitong aminin na kumontak siya ng assassin na papatay sa first couple at kay nooy House Speaker Martin Romualdez. Meron ding aligasyon ng panunuhol, hindi paglalabas ng kanyang SALN at iba pa. Kung meron pong meron pong investigasyon na pwedeng gawin yung ombudsman sa in the current time frame before February para mas malaman din po natin kung ano yung nangyari sa confidential intelligence funds ni VP Sara Duterte, ano nangyari sa laptop procurement sa panahon ng DepEd. Parang parte pa rin ito sa panawagan namin ng complete transparency tungkol sa lahat ng mga anomalya na nagaganap sa ating gobyerno. Higit 600 million pesos na CIF ang sinasabing nagastos ni Duterte sa kanyang opisina at sa nooy pinamumuno ang Department of Education. Noong Martes, ibinunyag na ni Duterte kung saan niya ginastos ang bahagi ng pondo mula sa DepEd. Ginamit daw ito sa investigasyon ng overpriced laptop scandal sa ahensya. Umaasa naman ang grupo na mananatiling tapat sa kanyang sinumpaang tungkulin ang bagong ombudsman. Sa panig naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, bagaman wala silang kapangyarihan na alisin sa pwesto ang bise, maaari pa rin naman itong masampahan ang kaukulang kaso. Pwede talaga imbestigahan yan, pwedeng maharap sa kaso, pwedeng masentensyahan, basta ang korte magsasabi niyan. Wala pang pahayag mula sa panig ng Vice Presidente tungkol sa issue. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Tinabla ng Mandaluyong City Prosecutor's Office ang patong-patong na reklamo ni Atong Ang laban sa 2 whistleblowers sa missing Sabongeros case. Pero para sa kampo ng gambling kingpin, hindi pa tapos ang laban. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. 5 cases, lahat ibinasura. Walang lumusot kahit isa. Ibinasura ng Mandaluyong City Prosecutor's Office ang mga isinampang reklamo ni bilyonaryo gambling tycoon Charlie Atong Ang laban sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan at isang Alan Bantiles o Alice Brown. Matatandaang noong July 3, personal na pumunta si Ang sa Mandaluyong City para magsampa ng mga reklamong robbery with violence, grave threats, grave coercion, slander at incriminating an innocent person laban sa dalawa. Dito isinalaysay ni Ang umano'y tangkang pangingikil sa kanya ni Napatidongan sa ilang phone calls at ang umano'y planong pagpatay sa kanya. Pero sa isang September 30 resolution, sinabi ng panel of prosecutors na walang sapat na ebidensya ang mga isinampang reklamo ni Ang. Ayon sa legal counsel ni Napatidongan at Bantiles na si Attorney Manuel Ventura,
Tila questionable raw kasi ang ilang argumento sa mga isinumiteng affidavit. Napaka-imposible na kung sino yung nag-extort, ay siya pa yung tumatawag. Dapat kung sino yung nang-extort, siya yung tumatawag dun sa kikikilan, di ba? Pero dito, meron silang sinumite na call logs ni Mr. Charlie Atong Ang na lahat ng tawag papunta kay alias Brown ay palabas. Napuna ng opisina ng Piskalya na habang sinasabi ni Mr. Charlie Atong Ang na tinangka siyang pagnakawan o saktan, nagbigay pa rin siya ng halagang 12 million para sa kampanya sa pagka-alkalde ng aking kliyente na si Mr. Dondon Patidongan. Dagdag pa niya, isang patunay umano ang dismissal na ito na ang isinampang reklamo, paraan lang ng kampo ni Naang na i-discredit ang kanyang kliyente. At sinabi rin dito na kung totoong may banta sa kanyang kaligtasan, dapat siya ay tumigil sa pakikipag-ugnayan or nag-ulat siya or nag-report sa pulisya. This is a very good development on our part kasi malinaw na sa umpisa pa lang talagang makikita mo na binabasura na ng Piskalya yung mga posibleng aksyon na gawin laban sa credibility ng aking kliyente. Para naman kay Patidongan, welcome development ito habang tumatakbo ang investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabongero. At patunay umano na kasinungalingan ang mga alegasyon sa kanya ng dati niyang boss. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Talagang walang kasinungalingan na nangingibabaw. Salamat na lumabas ang katotohanan dito sa sinampan nila against sa akin. Ayon sa kampo ni Ang, hindi muna sila magbibigay ng komento sa kasalukuyan habang naghahanda para sa huling araw ng preliminary investigation bukas sa DOJ. Pero magsusumite raw ang kanilang kampo ng kanilang apela kaugnay ng ibinasurang reklamo. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Ipinasara na ng DOTR ang isang bus terminal na iligal na nag-ooperate sa Pasay City. Bahagi ito ng surprise inspection ng ahensya bilang paghahanda sa UNDAS 2025. Ang detalye sa agenda report ni Just Ignacio. Nagpatuloy ang Department of Transportation sa pag-inspeksyon ng mga bus terminal nitong Lunes bilang paghahanda sa nalalapit na UNDAS. Pero ngayon po, minabuti namin na gawing mas maaga para makita natin kung ano ba talaga ang kalagayan ng ating mga terminal. 3 bus terminal ang ininspeksyon ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez sa Pasay City. Isa sa mga ito, napag-alaman niyang iligal na nag-ooperate. Pinasara na to ni Secretary Vince as illegal terminal. So kita nyo naman, ginagamit pa rin. So I'm going to ask LTFRB, saka pati ang DOTR natin, road, na other than i-revoke ang license nito, you have to impound this now. Papa-impound, hindi. Papa-impound ito, ginagamit nila. Whether it's kakasabi lang. Ayon kay Lopez, kailangan maging strikto ang ahensya sa mga illegal terminal dahil unang-una wala silang pamamaraan para ma-check ang roadworthiness ng mga bus nito dahil hindi nila alam kung saan ang terminal. Pangalawa, delikadong bumiyahe ang mga kolorum na bus dahil anuman ang mangyaring hindi maganda, walang makukuhang pananagutan ng mga pasahero nito. Dali namin kayo sa PRTX, huwag na po kayo magano ng ginabit. Illegal po yung parking, kolorum po sila. So hindi namin ma-check kung tama ba yung roadworthiness ng sasakyan nila. Show cause order mula LTFRB, revocation ng lisensya ng operator at pag-impound sa 3 bus na nasa Ellaville Terminal ang iniuutos ni Lopez sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang pangalawang terminal naman na ito ay isa rin sa mga ipinasara noon ng dating Transport Secretary Vince Dizon. Pero ayon kay Lopez, sumusunod na ito sa standards. The good thing, nag-comply sila ngayon na speak and drive. So pwede naman sumunod. What was the problem before? Same. Wala siyang mga fasilidad. They have to comply. Ito, inayos naman. At least may mga breastfeeding area na, may parang palikuran na sa mga matatanda. Sabi ko lang, dagdagan lang yung signages sa palikuran para sa all gender na. Nagpadagdag din si Lopez ng mga electric fan at dapat klaro din daw ang mga nakapaskil na pamasahe sa pangatlong terminal na ininspeksyon nito.
Ayon kay DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez, importante ang comfort ng mga pasahero sa mga bus terminals dahil kasama na rin sa pamasahe ang cost ng pasilidad. Ibinahagi naman ni PTEC spokesperson Jason Salvador ang naging usapan nila ni Lopez nang magsagawa rin ito ng inspeksyon sa PITX nitong umaga. Well, of course, unang-una yung nabanggit, no, kailangan medyo mas malamig pa yung temperature natin. So yan, talagang tutugunan natin yan. Pangalawa, sinabi ni Secretary na yung security, siyempre primordial concern natin yan. Well, as always, no, talaga namang yun ang ating pinagtutuunan. Safety, security, and supply. Ayon kay Lopez, magkakaroon na rin daw ng opisina ang LTFRB sa PITX. Para sa ganun, mamonitor natin ang ating mga buses here at para ma-actionan din natin kaagad kung meron mga complaints. At pumayag kaagad po ang PITX at hiningi ko rin po sa kanila kung pwedeng libre na. Sabi po nila libre na. Hinimok naman ni Lopez ang mga pasahero na huwag tangkilikin ang mga operator sa mga bus company na may illegal terminal. Para sa agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel. Four-wall ng ginagawang gusali sa BGC gumuho. Isa, patay. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Lunes sa Elliptical Road sa Quezon City. Mabigat ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Maluwag naman ang kabilang lane. Arestado ang dalawang lalaki sa Makati at Mandaluyong City na sangkot umano sa panghi-scam. Ang modus, magpadala ng link sa mga biktima at mapasok ang kanilang bank accounts. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Di na nakapalagpa sa mga kawani ng PNP Anti-Cybercrime Group at mga tanod ng Barangay Bel Air sa Makati ang lalaking sospek na di umano'y miyembro ng isang cybercrime syndicate. Nagsimula umano ang habulan sa Pasay hanggang sa Makati Avenue. Driver umano ng sindikato ang nasa kote. Pinaghahanap pa ang sinasabing Chinese na employer nito. The main suspect that we are looking into is a foreign national who's hiring Filipinos to drive these devices all over the cities, the different cities here in Metro Manila. Ayon kay Police Brigadier General Bernard Yang, una silang nakatanggap ng report sa tulong ng Philippine Navy sa di umano'y paggamit ng sospek ng International Mobile Subscriber Identity o IMSI Catcher na may kakayanang magpadala ng kahina-hinalang mga link. Kapag naklik ng target ang link, makokompromiso ang mga personal na impormasyon nito at pwedeng matangayan ng malaking halaga sa pamamagitan ng online banking o online money wallet transactions.
Sa hiwalay na operasyon sa Mandaluyong, tiklurin ang isa pang sospek sa SMS phishing scamming activity. Sa bisa rin ng warrant to search, seize and examine computer data, 4 na IMSI catcher ang nakuha mula sa 2 sospek. Una nang pinaigting ng PNP-ACG ang operasyon laban sa ganitong aktibidad sa pakikipagtulungan sa DICT at iba pang ahensya ng pamahalaan bago pa ang May 2025 midterm polls. Kung natatandaan nyo, we presented a foreign national who is a Malaysian who is selling IMSI catcher. That was before the election. Itinurn over na ang mga na-recover na gamit sa National Telecommunications Commission. Nahaharap naman ang mga sospek sa paglabag sa mga batas gaya ng Cybercrime Prevention Act of 2012, SIM Card Registration Act at iba pa. Babala ng PNP-ACG sa publiko, maraming klaseng modus online ang naglipa na ngayong undas at Pasko, kaya importanteng maging alerto at maging mapanuri sa mga alok at impormasyon, lalo na online. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Isa ang patay habang 3 ang sugatan sa aksidente sa ginagawang gusali sa BGC. Sinuspindi na ang konstruksyon habang gumugulong ang investigasyon. Narito ang exclusive Agenda Report ni Ryan Reloban ng Abante. Gumuo ang ginagawang core wall para sa elevator na itinatayong 28-story building sa 34th Street, Corner Lane D sa Bonifacio Global City or BGC sa Taguig. Ayon kay Engineer Harley Tagatak, Area Manager ng Monelli Construction and Development Corporation, ang 3 sugatan ay inoobserbahan na ngayon sa St. Luke's Medical Center. Binawian naman ng buhay ang ika-4 na construction worker pagdating sa hospital. Ayan o. 11:10 ng umaga nangyari ang insidente habang nagkakabit na mga bakal ang mga biktima na pawang mga steelmen. Ani ni Engineer Tagatak, 11:13 AM naman ay agad na isugod sa hospital ang 4 na biktima. Habang tumatakbo ang investigasyon ay sinuspindi muna ang construction na itinatayong gusali. Pag-aliso namin doon, wala na akong tao doon. Actually, wala nang tao lahat sa as of 12 o'clock kanina is wala nang tao sa loob ng job site. So suspended po muna? Suspended po. Yung monolith po, sinuspend namin lahat yung works para mabigyan daan ho yung mga pulis at saka yung BES para mag-contact ng investigation. Tiniyak naman ng contractor na covered ng accident insurance ang 4 na construction workers. Kinakausap na rin nila ang mga pamilya ng mga na-aksidenteng steelmen. Na-inform naman po yung mga owner na pati yung sa company namin, na-inform naman po sila. Protocol naman ho namin, yung monolith po ang sasagot po ng lahat. Una na rin sinabi ni Taguig City Police Station, Officer in Charge Police Colonel Byron Alatog na masusi nilang iimbestigahan at tututukan ito upang matukoy agad ang dahilan ng insidente. Para sa Agenda, Ryan Reloban, Abante. Patuloy nga itong kumikilos pakanluran, hinagong kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Nilamon ng landslide ang mag-asawang senior citizen sa Bukidnon dulot ng hagupit ng bagyong Ramil. Patuloy ang search operation sa mga biktima. Narito ang Agenda Report ni Edith Isidro ng Abante. Itinuloy na ngayong Lunes ng umaga ang paghahanap sa mag-asawang senior citizen na binilamon ng landslide sa Palakapaw, Quezon sa Bukidnon. Sa kasagsagan pa ng panalagsan ng bagyong Ramil, ginamitan na ng makabagong teknolohiya gaya ng scanner and search and rescue operation. Pero bigo pa rin makita ang mga magulang ni Elson. Karon wala pa ginito na. Wala nang sige pa mo kita. Kuan ito. Pilko yun, mo kita na kitaan. Kita ya pang sinilas. Kita yung ganda. Dan patay ng lawas. Sa market na display mga gulay ba? Iya. Pagka gabi, muli gila sila dito sa balay. Pagka Domingo, simba na sila.
Umaasa si Elson na makaligtas ang kanyang mga magulang. Nagpapasalamat din siya sa mabilis na tuloy-tuloy na pagkilos para mahanap sila. Samantala, nagpadala na rin ang DPWH team para suriin ang nasirang Bukidnon Davao Road alinsunod sa utos ng Pangulo. Inatasan na ni Secretary Vince Dizon ang agarang pagpasara ng kalsada habang nag-imbestiga ang kanilang assessment team na siyang pagbabasihan sa rekomendasyon ng ahensya. Apektado ang mga biyahero ng Cagayan de Oro papuntang Dagup City. Para sa Agenda, Edith Isidro, Abante, Davao City. Hindi pa man nakakabangon matapos ang lindol sa Cebu, sakit naman ang iniinda ng mga buckwheat sa kanilang temporary shelters. Narito ang agenda report ni Mary Ann Uy. Dahil sa ulan at init, hindi maiiwasang magkakasakit ang mga nasa nakatira sa loob ng mga tent. Si Erna Caballero napaiyak sa sitwasyon nila sa Bayanihan Village. Ubo, sipon, lagnat ang kanyang nararamdaman, kasama ang 4 na pamilya at 84 na taong gulang na ina. Gilantan ko, mamay, sige ko gilanat, pero ako lang gagawanta kay ako ba yung musorbi sa ako mga member. Ngayon ko nga, Lord, tagailag yung kalikon sa akong kagalingon nga, dili ko ma-stress sa akong mga member, kaya lisod kay ako ma-stress ko, mabuang niya ko. Kinumpirma ni Municipal Health Dr. Tina Candelaria na karamihan sa mga nagpapakonsulta ngayon sa kanila ay mga nakakaramdam na ng lagnat at ubo. Kaya iminungkahi niya muli ang paggamit ng face mask sa mga pasyenteng may ininda na sakit. Karamihan naming mga pasyente ay may mga ubo at sipon. Siguro dahil sa panahon din ngayon, sobrang init din minsan, uulan din. So common ngayon ang ubo sipon, hindi lang sa mga bata, even sa mga adults. So, meron naman tayong mga medications dito na mga binigay donations. Usually, nagbibigay tayo ng mga cough and cold medications. Samantala, tuloy-tuloy ang emergency cash transfer ng Department of Social Welfare and Development sa mga biktima ng lindol sa San Remigio at Bogos City. Tumanggap na higit 10,000 ang bawat pamilya na totally damaged ang bahay. Mahigit 5,000 piso naman sa partially damaged. Umabot na sa 399 na pamilya ang nakatanggap nito. Sa tala ng DSWD Region 7, aabot sa 70,000 at 400 ang totally damaged houses at 128,000 ang partially damaged houses dulot ng lindol sa Northern Cebu. Si Reden Frasco, isa lang sa matumanggap ng cash assistance. Kasama ni Aling Erna, nananalangin silang tuloy-tuloy ang biyaya ng gobyerno sa kanila. Cash na lang kami lalim mamalit. Eh, di ba lalim pagdarit ka ni Kaaway. Sa pangalan mo? Erna Caballero. Akong mama Shirley, Talumaktod, 84 edad, mag-85 na. Wapay senior citizen. Salamat ko sa atong gobyerno. Karon nga, mag-isla mo, timbaya, pagsuporta sa mga napiktuhan. Paliwanag naman ni DSWD Regional Director Charlene Marie Lucero, hindi man panghabang buhay ang assistance ng gobyerno, pero sinisiguro nilang mabigyan ng sapat na pagkain at matitirhan ang lahat na nabiktima ng lindol sa norte. I think what is important is the assurance that as long as there are families displaced, the DSWD will continue to collaborate with the local government units, with the provincial government units, and even concerned individuals and organizations. Marami na nga tayong international donors. We will continue to work with them para ma-ensure na mabigyan natin ng kailangan na tulong yung mga families na affected ng earthquake. Para sa Agenda, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu. 2026 budget ng DPWH posible pang matapyasan. Ilang red flags nakalkal sa Senate hearing. Susunod yan sa Agenda.
Check ulit tayo sa EDSA Reliance. Moderate to heavy na ang daloy ng traffic sa northbound lane. Dinagsa ng big players sa business community ang unang araw ng 51st Philippine Business Conference and Expo. Ang highlights ng event, alamin natin sa agenda report ni Paulo Barcelon live mula sa SMX Convention Center sa Pasay City. So ano naman ang latest dyan, Paulo? Corina, sumentro sa digital transformation ang unang araw ng 51st Philippine Business Conference and Expo o PBCE. Lalo't panawagan nga ngayon ng business community sa pamahalaan ay tugunan ang problema ng korupsyon na nakalkal bunsod ng flood control scandal. Umarap sa mga negosyante at industry leaders si Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng 51st Philippine Business Conference and Expo. Sa kanyang talumpati, binigyang diin din ng bise na ang teknolohiya ay maaring gamitin bilang sandata laban sa korupsyon sa pamamagitan ng digitalization ng mga proseso at pagpapadali ng mga transaksyon sa gobyerno. More importantly, it is our weapon against corruption. As we digitize, we automate our processes, make data and all government transactions seamless, borderless, and transparent. And we leave no room for scrupulous backdoor transactions. We take away the power of corrupt leaders to manipulate public funds and capitalize on people's money for their personal interests, greed, and political ambition. Iginiit din ni Vice President Duterte na dapat gamitin ang digital transformation upang palakasin ang serbisyo publiko at sanayin ang mga Pilipino na maging job creator at innovators sa digital economy. Matapos ang kanyang talumpati, agad na umalis ang Vice Presidente. Tampok sa 2-day event ang mga exhibit at presentations mula sa pinakamalalaking kumpanya at business innovator sa bansa, kung saan katuwang ng PCCI ang Billionario News Channel at Abante Billionario Media Group bilang official media partners. Corina, ilan naman sa highlights ngayong araw ay ang isinagawang mga plenary session kaninang hapon kung saan dumalo sina Director Amorsolo Camara Jr. ng Department of Education at maging si ICT Secretary Henry Ruel Aguda. At kanina rin ay napag-usapan yung iba't ibang mga paraan ng digital transformation, whether it's in the business sphere, whether it's in the customer-facing side. At isa rin yung mga napansin natin, buong araw na dito tayo nagko-cover, talaga namang usap-usapan, talk of the business town, ika nga. Itong ang nangyayaring investigasyon sa flood control scandal. Bukas din ay inaasahang may mga pupunta pa rito dahil 2 days itong conference dito sa SMX Convention Center. Corina. So Paulo, sino pa ang inaasahang pupunta naman bukas dyan sa PBCE? Marami-rami, Corina. In fact, bukas ay aasahan dito si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Isa sa mga inaasahang pag-uusapan dyan, yung digital transformation din pagdating naman sa sektor ng infrastruktura. So we will probably get some insights from him. He'll be taking part in one of the forums here. Nandito rin bukas si Executive Secretary Lucas Bersamin para katawanin si President Ferdinand R. Marcos Jr. at ihahain kay E.S. Bersamin yung 5 resolusyon na dadalhin o gagawin dito ng PCCI. Yung isa daw doon, Corina, I've been told, ay tungkol nga sa mabilisang pag-address ng corruption issues na siya namang laman pa rin ng balita hanggang sa mga oras na ito, Corina. May ibinigay ba na dahilan kung bakit hindi makakarating daw si Pangulong Marcos? Ang nabanggit kanina, Corina, ay di umano'y may mga prior commitment ang Pangulo. At nirerespeto din naman yan ng PCCI. Pero traditionally, itong mga ganitong Philippine Business Conference and Expo, usually ang nagsisimula dyan is the Vice President. Ang closing night naman ay ang Pangulo. So abangan natin kung sakali pang magbago ang schedule ni PBBM, bigla siyang dumating dito bukas. That would be a welcome development for the business community. Lalo timing nga yung naging pagtawag ng business community sa Marcos administration na ayusin ang mga aligasyon ng korupsyon. Corina. Maraming salamat, Paulo Barcelon. Nag-uulat ang live mula sa Pasay City.
posible pa raw matapyasan ang kasalukuyang mahigit 600 bilyong pisong budget ng DPWH. Natuklasan kasing aabot sa halos 300 bilyong piso ang red flag sa mga infra projects. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Hindi pa rin tuluyang nalilinis ng bagong pamunuan ng Department of Public Works and Highways ang higit sa 625.78 billion pesos na budget ng kagawaran sa susunod na taon. Sa kabila ito ng pagtanggal ng DPWH ng higit sa 255 billion pesos na budget para sana sa flood control projects. Sa pagsusuri ni Senator Win Gatchalian, chairman ng Committee on Finance, halos 5,600 pa rin ang bilang ng mga proyektong may red flag o mga kaduda-duda. Sa pagdinig ng Senado sa budget ng DPWH, sinabi ni Gatchalian na umabot ng 4,566 na mga infra projects gaya ng mga kalsada ang walang detalye gaya ng station number. 40 projects naman ang mga duplicate o kambal proyekto. 42 ang mayroong multiple phases o hinati-hati sa iba't ibang yugto na datian niya ay abot din ng 1,000 ang bilang. Nasa 946 projects naman ang inulit lang mula sa nakalipas na taon. Kung itatali ho natin lahat, kung susuma ho natin lahat itong red flag 1 to 4, aabot ho yan ng 271 billion pesos. So, in other words, to give credit, nalinis na, pero meron pa rin ho natitira ng mga red flags. Tiniyak naman ni DPWH Secretary Vince Dizon, pababalikan niya sa mga district engineer na i-validate muna ang mga natuklasan at malagyan ng station number kahit hindi ito mga national project. Ito ay para malaman na rin kung gaano kahaba ang kalye na gagawin at ang eksaktong lokasyon nito. Para naman sa duplicate projects, sinabi ni Dizon na tanggalin na ang mga ito para ang kalahati na lang ang matitira. Ganon din anya sa mga multiple phase na proyekto. Sa Red Flag 4 naman, nanindigan si Dizon na kailangang i-validate kung tapos na ang mga ito o kung itutuloy lang para tapusin. Kung completed na ang proyekto noong nakaraang taon at hindi lang nung immediately preceding year, halimbawa in this case 2025, dapat wala ng pondo yan. Pero ang sinasabi po sa akin ngayon is baka po yung project na nandyan kaya siya nagre-recur kasi hindi pa siya kumpleto. No? But again, kailangan po yan i-validate, number 1. At ikalawa, kailangan po sabihin kung ano ba talaga ang kailangan kumpletuin. Nanindigan pa si Dizon na kailangang detalyado ang budget ng DPWH lalo na sa mga infra project dahil kung hindi ito mapapaliwanag, dapat itong tanggalin. Mula sa orihinal na higit 881 billion pesos na panukalang budget sa 2026, naging 625.78 billion na lang ito matapos alisin ang budget sa flood control projects. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na mas mababa ang panukalang budget ng DPWH kumpara sa kasalukuyang budget nito na namumuro pang mabawasan dahil sa ilan pang red flags na natuklasan. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Okupado na ang iniwang posisyon ni DPWH Undersecretary Ari Perez matapos siyang makaladkad sa flood control scandal. Git ni Secretary Vince Dizon, bahagi ito ng malawakang reforma sa ahensya. Narito ang agenda report ni Elijah Bonzo. Kung ikaw ay masipag, kung ikaw ay magaling, kung ikaw ay hardworking, at most importantly, kung ikaw ay honest, aangat ka sa departamentong ito. Nagtalaga na ng bagong Undersecretary for Convergence Projects and Technical Services si DPWH Secretary Vince Dizon, ang 36-year-old head of Bureau of Design na si Engineer Lara Engito Esquibil. Papalitan niya ang nabakanting posisyon ng mag-resign si former Undersecretary Ari Perez matapos itong maakusahang sangkot sa mga kontraktor na dawit ngayon sa flood control scandal. Alam ko marami siyang ginaktawan, pasintabi na lang po sa mga ginaktawan niya, pero not only do I believe based on the recommendations of people I trust in the department and even Secretary Babe Singson himself. Pag-amin ni Dizon, nahirapan siyang kumbinsihin si Esquibil na tanggapin ang posisyon. Natatakot siya, no? Hindi lang dahil sa trabaho, kundi dahil sa intriga, dahil sa paninira na sabi ko sa kanya, huwag kang mag-aalala. Basta gawin mo lang ang tama
gawin mo ang nararapat, keep your integrity, and you will be okay. And we will always be behind you. Nakapasok sa departamento sa Esquivel noong 2013 sa ilalim ng Cadet Engineering Program. Kaugnay nito, inanunsyo ni Dizon ang pagbabalik ng naturang programa na may layong maghubog at mag-recruit ng mga bagong engineers sa bansa. Nabuo ang desisyong ito matapos daw ang pakikipanayam kasama ang mga dating kalihim ng DPWH na sina former Secretaries Rogelio Babe Singson at Jose Ping de Jesus. Sa kabi-kabilang sibakan, nabuksan din ang usapan tungkol sa vacant positions. Nakausap ko po ang ating HR at ako po ay na-inform na merong halos 2,000 bakanting posisyon. 2,000 halos. And to be exact, 1,993 to be exact. Pero baka abot pa ng 2,000 mahigit yan. All over the country, mostly sa ating mga regions. Ang priority natin para punuan ang mga iba't ibang posisyon na ito ay sa loob ng DPWH. Gusto ko pong mag-promote at mag-angat. Sa mga naging ulat naman sa delay na pasahod para sa mga job order personnel, utos ni Dizon, suswelduhan ang mga ito sa loob ng 7 araw. Huhusgahan sa gawa, hindi sa salita. Yan ang paalala ng kalihim sa mga kinatawan ng DPWH. Anya, bagaman may mga panloob na reforma ang ahensya, tuloy-tuloy ang pagpapanagot nila sa mga nasangkot sa flood control scam. Para sa Agenda, Elijah Bonzo, Billionaire News Channel. Muling dumistansya si Senator Joel Villanueva sa issue ng flood control scandal. Sa 47th anniversary celebration ng Jesus is Lord Church, iginiit ng senador na set up lang ang mga akusasyon laban sa kanya. Nagbabalik si Dexter Ganibe ng Abante. Hindi pinalagpas ni Senador Joel Villanueva ang pagkakataon sa anniversary celebration ng Jesus is Lord Church nitong weekend para linisin ang pangalan sa mga kontrobersiya ng flood control projects. Sino ba ang unang nag-expose ng flood control? Sino ba ang unang nagsabi that there is 1.44 billion pesos a day budget of the government sa flood control? Tapos ngayon, kasali ka daw? Di wow! Sabi ng senador, kaya niyang tignan sa mata mga miyembro ng JIL at sabihing hindi siya sangkot sa anumang flood control project. Kaya ko pong tignan ng bawat isa sa inyo dito, mga kapwa ko JIL. Mata sa mata. Wala tayong flood control. Hindi tayo sangkot sa katiwalian. Sa mga magkakasunod na pagdinig ng Senado at Kamara noong nakalipas na buwan, idinawit ng mga dating opisyal ng DPWH si Tess Daman. Tulad nga po ng sinabi ni D.E. Henry noon, kung nagpa-follow up sa St. Joel, totoo naman po na ang nire-request niya is mga multipurpose building. Pero that time na hindi kayang ibigay yung amount na hinihingi ni Senator Joel, ang kaya lang ni Secretary Manny Bonoan po noong time na yun is 600. So, hindi maaabot yung target na almost 1 billion na mahigit. Naisipan po ni D.E. Henry na i-convert sa flood control yung 600 million na which is kinuhanan po ng 25% yung mga kontraktor para ang maging total is 150 million. Inamin din ni na Engineer Henry Alcantara at JP Mendoza na kabuang 150 million pesos na kickback ang kanilang ibinigay sa senador mula sa mga hiniling niyang proyektong multipurpose buildings. Pero aminado silang ang iba rito ay mula sa flood control projects na hindi na nila pinagbigay alam sa senador. Matatandaan ding may inilabas na mga larawan ng opisina ni Senador Villanueva na sakay siya ng bangka kasama sina Alcantara at ilang opisyal ng lokal na pamahalaan ng Bulacan para sa isang opisyal na aktibidad. Itinanggi nito ang ulat na boat buddies sila ni Alcantara. Ayon sa record ng DPWH Bulacan, ito ay pag-inspeksyon ng senador at LGU official sa flood control project na Lolomboy Pumping Station 3 sa Bukawi River sa Bulacan noong November 24, 2021. Nasa record din ng DPWH
kasama ang proyektong ininspeksyon ni na Senador Joel sa 292 million pesos na flood control project sa Bukawi na ayon kay Alcantara ay mula sa budget ni Senador Villanueva. Una po yung kay Senator Joel, ang tanda ko po dyan, nagre-request po siya ng mga multipurpose building, secretary at that time. Tapos po, nung nandun po kami sa hearing sa Senate, kinausap ko po siya, sabi niya, nagre-request ako kay Secretary, pa-follow up po na lang. Ilan po yan? Wala naman po nakalagay dyan na ako'y may transaksyon ng financial sa kanya. Lahat ng mga akusasyon ng mga dating opisyal ng DPWH Bulacan sa Kamara at sa Senado laban sa kanya ay mariing pinabulaanan ni Senador Villanueva. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Abiso sa ating mga motorista, asahan ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo bukas, October 21. Tataas ng 10 centavos ang kada litro ng gasolina. May bawas naman na 70 centavos sa kada litro ng diesel, habang 60 centavos ang rollback sa kerosene. Ayon sa Energy Department, bunso dito ng oversupply sa global market at ng ceasefire sa Gaza. 8 priceless na jewelry natangay sa Louvre Museum sa Paris. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Mabigat ang daloy ng mga sasakyan. Sa northbound lane, maluwag naman sa southbound. Edukasyon at kalusugan. Yan ang sentro ng 2026 budget. Ayon kay House Appropriations Committee Chair Micaela Swansing, iginiit din niyang walang pork barrel funds sa inaprubahang bersyon ng Kamara. Ang detalye sa agenda report ni Mavic Trinidad ng Abante. 6 na araw matapos aprubahan ng Kamara ang panukalang mahigit sa 6.7 trillion pisong pambansang budget para sa 2026. Humarap sa media ngayong araw si House Committee on Appropriations Chairperson Micaela Swansing. Muli niyang iginiit na walang pork barrel at maayos na naapurbahan ng Kamara ang House version ng 2026 General Appropriations Bill o GAB. Sinisigurado po natin na wala pong pork barrel funds sa budget para sa taong 2026. Alam ko po yung mga particular na programa na binabanggit po sa usapin na ito. Kadalasan po ang nadidinig ko yung AX, MAIP at TUPAD.
Ayon kay Swansing, itinuon din ng bersyon ng Kamara ang natapyas na budget ng DPWH at inilagay sa tatlong pangunahing sektor. Ito ay ang edukasyon, kalusugan at agrikultura. Mula sa orihinal na panukalang budget ng DPWH na 881 billion pesos, tinapyasan ito ng 245 billion pesos. Dahil dito, 625 billion pesos na lamang ang natira para sa 2026 budget ng DPWH. Tinatayang 80% ng inilipat na pondo ay napunta sa mga sektor ng edukasyon na may 56.6 billion pesos, 53.7 billion naman para sa agrikultura, 35.5 billion para sa kalusugan at ang natitirang 21.3% ay inilaan sa iba pang budget items. Ipinaliwanag rin ng mambabatas na walang unusual o kakaiba sa Unprogrammed Appropriations o UA. Ayon kay Swansing, walang nakalaang pondo ang UA sa ilalim ng 2026 General Appropriations Bill. Nilinaw niyang walang kikitain o mapagkukunan ng kita ang gobyerno mula sa UA kaya't walang proyektong popondohan dito sa ngayon. Ang mga item sa ilalim ng UA ay maaari lamang mapondohan kung magkakaroon ng sobra o di inaasahang kita, pagpasa ng mga bagong revenue measures o kapag may naaprobahang loan agreements para sa mga proyektong may tulong mula sa ibang bansa sa taong 2025. Yun po siguro muna. Lagi po kasing sinasabi na malaking porsyento ng 6.7 trillion ay napupunta sa unprogrammed appropriations. Hindi po tama yun. Sa katunayan po, walang parte ng 6.7 trillion pesos ang kasalukuyang na mapupunta sa unprogrammed appropriations. So very important for us to align on that po. Tiniyak ni Swansing na sa sandaling magsagawa na ng BICAM ang dalawang kapulungan, ay mananatili ang layunin sa nabuong budget na may temang people-centered budget o pondong laan para lamang sa taong bayan. Para sa agenda, Mavic Trinidad, Abante. Achievement unlocked ang No Kings Day protest sa Amerika dahil sa record-breaking number ng mga taong sumali sa marcha. Isa itong patutsyada kay US President Donald Trump na ayon sa kanila ay nag-aastang hari dahil sa pagpapalawak ng kanyang kapangyarihan. Ang detalye sa agenda report ni US correspondent Don Tagala. Ito na ang pinakamalaking kilos protesta sa kasaysayan ng Estados Unidos. Mahigit 7 milyong tao ang dumalo sa pangalawang No Kings Day protest nitong weekend. Mula West Coast hanggang East Coast, record-breaking sa dami ng protesters sa mahigit 2,700 peaceful protest at walang ni isa ang naaresto mula sa mga pro-democracy advocates. Ayon sa mga leader ng protesta sa New York City, itong kilos protesta ay malaking pushback laban sa Trump administration at ang kanilang sinasabing anti-immigrant, anti-democratic policies kasama na ang militarization sa mga blue cities and states. We are here today because it is this city, it is this state that cannot, will not, and will never bend the knee to any regime that tells us that we do not belong. We are America and we won't let you take her. Today we say no kings. In Washington, D.C., there is a total breakdown of our democracy. Tyranny and liberty cannot live in the same house. So today we say no kings. Sa New York City, mahigit 100,000 katao ang nagmarcha sa 7th Avenue mula Times Square hanggang sa Union Square. Kasama na rin dito ang ilang Filipino-Americans na nagsasabing pagod na sila sa mga polisiya ni President Trump na may kasamang political persecutions ng kanyang mga kalaban sa politika, ang Democratic Party at ang kanilang mga miyembro at supporters. This is the only way that we're going to get Trump out of power is by showing in numbers that we do not support kings, we do not support fascists, we do not support
all the people that he's appointing and his law cases, etc. So, cutting funds for the people who need it the most. Bago pa man nangyari ang protesta, Republican leaders tulad ni Mike Johnson ay binansagan na ang No Kings Day bilang I Hate America Day. Hindi man ito totoo, inihalin tulad pa rin ito ang mga Democrat bilang Antifa members na bayolente at radikal. Pero ayon sa Filipino-Americans, ang No Kings Day March ay mapayapa, isang malakas na show of force at celebration ng First Amendment right, kasama na ang free speech at ang karapatang magtipon-tipon at magprotesta. We don't even have arrests, and they're just trying to pull straws in the wind to say anything negative, to call us Antifa, to call us terrorists, to call us anti-American, etc. And it's not true at all, and we're very peaceful. I know I may not make a difference, but I think parami ang tao. This is about practicing your rights. It is about speaking your truth and just fighting for your little part of your world. Para sa mga protesters, ang No Kings Day ay isang pagtutol sa agenda at polisiya ni President Trump na sinasabi nilang hindi makademokratiko at hindi rin ayon sa rule of law. Itong record-breaking march na may mahigit 7 milyong marchers ay isang pagtuligsa sa administrasyong pilit na ipinagkakait ang kanilang mga karapatan bilang mamamayan ng Amerika. Hey, hey! Ho, ho! Donald Trump has got to go! Don Tagala, Billionaire News Channel, New York. An attack on French heritage. Ganyan inilarawan ni President Emmanuel Macron ang nangyaring nakawan sa Louvre Museum sa Paris. Ayon sa mga otoridad, binasag ng mga suspect ang isang bintana at gumamit ng crane para pasukin ang gallery kung saan nakadisplay ang mga crown jewel. Tumakas daw ang mga suspect gamit ang motorsiklo, dala ang 8 priceless objects. Hindi rito kabilang ang world-famous Regent Diamond na naroon din sa naturang gallery. Agad na nagpatupad ng evacuation sa gusali matapos madiskubre ang pagnanakaw. We were just ready to go in to see the Mona Lisa when they swept us out of the gallery, swept us down the stairs by the Wing Victory. Then we were headed out the exit. We didn't realize the whole museum was being evacuated. And then we asked a guard, and the guard said, we're having technical difficulties. They wouldn't, but they did a really good job of evacuating, and then they evacuated the lobby. And then we went out an emergency exit underneath that hasn't been used for a while. The sirens going off. Pagtitiyak ni President Macron, ginagawa ng lahat para matunton ang mga salarin at ma-recover ang mga nanakaw na alahas. Tennis stars Alex Ayala at Coleman Wong nag-unfollowhan sa Instagram. Susunod yan sa Agenda.
Isa pang traffic check ngayong Monday rush hour sa EDSA Ortigas flyover. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Sa sports, muling namayagpag ang Team Asia sa second edition ng Reyes Cup. Ang nanguna sa pagkapanalo ng koponan. Alamin sa agenda report ni Sheila Salaysay. Sa isang makasaysayang pagtatanghal sa 2025 Reyes Cup sa Manila, muling nakoronahan ang Team Asia patapos talunin ng Team Rest of the World sa score na 11-3. Pinungunahan ng 18-year-old breakout star AJ Manas ang Team Asia at hinirang bilang most valuable player ng torneo dahil sa kanyang kahangahangang pagganap, kabilang na ang clutch doubles win kasama si Carlo Biado. Yeah, I'm targeting the MVP, of course, hold myself as player best to stay focused. I'm very thankful for all the supporters, all the Filipino. I'm very grateful for this achievement. The GOAT, The Martian, Bad Boy, Django, Starboy, Majin Buu at Black Tiger, sila ang Asian Dynasty. At ito ay patunay na tumitibay ang puwersa ng pools sa Asia at pinapakita nito na kaya nilang manguna sa international na entablado. Para sa agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Tapos na ba ang rumored relationship ni na Pinay tennis star Alex Ayala at Hong Kong tennis player Coleman Wong? Yan ang tanong ng netizens matapos silang mag-unfollowhan sa Instagram. Nitong buwan lang spotted si Wong na nanonood sa laban ni Ayala sa Suzhou, China. Uminit ang spekulasyong may relasyon ng dalawa matapos ang ilang post nila sa isa't isa sa IG ngayong taon. Parehong nag-train sa Rafa Nadal Academy sina Ayala at Wong. Ramdam na ang Pasko sa SM Aura sa Taguig City. Silipin natin ang kanilang magarbong Christmas tree lighting ceremony sa agenda report ni Ferdy Salvador. Corina, punong-puno ng saya dito sa SM Aura kung saan namin na-witness ang Christmas tree lighting ceremony. And to start, of course, ito yung una and will spread to over 88 malls around the country para sa SM Group. Actually, this is the grand launch of the SM Supermalls Christmas 2025. And we're going to be doing it within the next week and a half, particularly across 88 more malls. And what is the theme this year? Well, actually, it's really a classic Christmas. Sa mga highlights ng gabi nito ay mga powerful song numbers ni Christine Aliado ng star ng The Bodyguard musical habang piniperform ang awitan para sa Kapaskuhan. Sinundan din ng mga actresses na sophisticated rather, si Michelle D at saka si Rian Ramos na kumanta rin ng Santa Baby. Napakaganda actually. At gabi natapos sa sabay-sabay ng countdown to light the Christmas tree dito sa SM Aura. Sa musika at liwanag ng entablado, napakasaya talaga dito. At alam mo, feel mo na talaga ang Pasko dito sa Pilipinas. Back to you, Corina. This is Ferdy Salvador, Billionaire News Channel. Thank you, Ferdy Salvador. Ito ang Ferdilionario Channel. Nag-Christmas shopping na. Nag-Christmas shopping na ang mga tao sa mall. Hindi ba? Oo. Christmas songs na. Malapit na mag-adjust ng operating hours sa mga malls. 11. Lumabas na kamo ang ulo ni Jose Marichan sa Matagal na. Sa pader. Hindi sa pader, sa tubig, baha. Hindi ba? So, pero marami ang umiinda ngayon na bumabagsak ang kanilang sales. Diba? Sabi ko nga, lalo na ang mga high-end. So, I guess it's going to be a more austere Christmas para sa marami na konektado sa mga congressman. Parang hindi masyadong uso ngayon na mga mamahaling gamit at ipinapakita mo. Diba? Oo, tama. And even buying. Marami daw, ito napakinggan ko ito last weekend, marami daw ang cancel ng kanilang orders ng kotse, yung kanilang orders ng mga relo, yung mga men's watches. So, palagay ko,
yun ang iniinda ng business community. Bumabagsak ang sales, even of high-end restaurants and mga mall, hindi na masyadong puno. Bawas traffic ba yan? Hindi. Hindi pa rin eh. Ganun pa rin. You know why? What Kasi effect? nagpapalamig lang sila sa mall. Oo, nagpapalamig sila. Para makamura sa kuryente sa bahay. Dahil mahal din ang Sabay kuryente. kakain ng baon-baon nila galing bahay. Ayun. Well, yeah. Well, it's 2 months before Christmas. Pero syempre, mauuna pang Halloween, Yes. Undas, yan What's ang our mga costume? pagkakaabala. Kailangan naka-costume tayo sa October 31. October 31? Yes. Oo nga, Or no? November 1, whichever is a weekday. Ano bang uniform ng DPWH? Yun nga yun na iniisip ko eh. Flood control, Ako, di ba? wife ng contractor ako. Ayan na. Lahat kumikinang Hindi ka na kailangan. ah. Hindi ka na kailangan mag-PS. Hindi. Kailangan naka-sequin gown ako. At saka tiara, at saka meron akong sash. Yung bag, huwag mo kalimutan yung bag. Bag, of course. 4 ang dala ko. Oo, ganon. Abangan. Saka yung payong. Okay na yun, payong ka lang. Kailangan LV, Alright, it's 66 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako si Willard Seng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.